umano ng gobyerno at kawalan daw ng respeto sa isa't isa. Buwelta naman dyan ng palasyo, patunay lang ang pahayag ni VP Sara na hindi siya trinato ng masama ng Pangulo. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulo Marcos Jr. Wala kami maririnig talaga kay Pangulo. Wala rin naman siyang ginagawa eh. Ay, Auntie Putanggad, ang kinis mo dyan ah. Bakit sa vlog mo ang kinis-kinis mo, Auntie Claire, pero sa totoong buhay mukha kang impacta? Mukha kang impactang pangit. Kaya tinawag yan sa Canada na pangit eh. Putangin na mo pangit. Kasi pangit talaga siya sa personal eh. Hindi niya matanggap yun. Pero siya, may jawline si ate nga. Iba ang filter ate ha. Ang lakas. Ay ina, malandi yan. Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Panibagong araw. Panibagong kwentuhan na naman at pasasakitin na naman natin ang mga uluwa tayo balong-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Malacanang. Mga impakto, tanga, mga walang utak, mga gunggong at utak galunggong. Mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, sweetik, salot, sabuhin, dot para mo ng sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga maligno, mala impacto, masasamang espiritu, mga engkanto sa pagnanakaw, mga mambubudol, sinungaling, walang isang salita. Mandarambong, mangkukumit, kampo ng demonyo, diablo, satanas, judas, barabas, estas. Kamusta naman? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga banateros na nanonood sa buong mundo. O eto, dito naman tayo sa dalawang to. Away ng away tong dalawa na to eh. Si Ping Lacson at saka itong si Cayetano eh. Pakinggan natin away nila. Ang word war sa pagitan ni Senators Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang bagong hirit ni Ping sa agenda report ni Hannity. Hinahanap ni Senator Ping Lacson ang sincerity ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mismong si Cayetano raw kasi ang nakiusap ng ceasefire sa pamamagitan ng ilang miyembro ng majority bloc para raw maituon ang Senado sa legislative work. Pero pagdating sa publiko, itinanggi rin daw ito ni Cayetano. Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Oy, ceasefire, pag-usapan natin yan. Oh, yung ceasefire na yan, ano daw yan? Hindi daw, ganito daw ang nangyari dyan sa ceasefire na yan. Si Loren Legarda daw, ano daw siya? Parang medyo nasasaktan na siya para sa Senado. Si Loren Legarda pala, tsaka si Tito Soto. Di ba yabang-yabang ni Tito Soto na 29 years na akong senador. Ako ang pinakamatanda. Ikaw lang ang pinakamatanda na senador ngayon. Pero hindi ikaw ang pinakamatagal. Si Loren Legarda pala, kabatch niya. So si Loren Legarda, 29 years na din na senador. Hindi naman niya pinagyayabang. So sabi nga ni Loren Legarda, sa tinagal-tagal ko din na senador, sa dami ng mga ng Senado na nasalihan ko, ngayon man lang nangyayari to. Ngayon lang nangyari yung ganito na tayo-tayo na nag-aaway. Dati daw kasi, kahit na nagdidebate, pagkatapos yung debate, magkakaibigan pa din daw. Ngayon daw, kahit daw magtinginan, hindi na daw sila nagtitinginan dyan. Oo. Kahit daw yung dati nag-aaway-aaway sila sa plenaryo, pagdating daw ng magkakaibigan sila, nagdi-dinner sila, wala daw silang issue. Pero ngayon daw, ibang klase. Alam niyo ba si Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros daw, hindi na namamansin, parang may stiff neck na daw. Kahit katabi mo siya, hindi ka na daw pinapansin. Feeling niya talaga mananalo siyang presidente. So iba daw talaga ngayon. Tapos talagang nadurog na yung reputasyon ng Senado dahil lang sa sobrang bulok ng politika. Kaya sabi daw ni Loren Legarda na sana, itigil na natin yung ganito. Sana maging okay na tayo ulit. Yun daw yung sinabi ni Loren Legarda. Putang ina, paglabas daw ni Erwin Tulfo. Kasi parang sabi ni Loren Legarda, tayo na yung nag-iimbestigahan. Imbis nang iniimbestigahan natin yung mga magnanakaw, ang iniimbestigahan natin, tayo na, sarili na natin.
Nagtuturoan na tayo rito. Yun yung sinabi daw ni Loren Legarda. Mantakin mo paglabas daw ni Erwin Tulfo, sabi niya, biglang sinabi sa media na ayaw nilang ituloy yung flood control project. Ha? Eh, sabi sa tingin niyo ba aatras si Cayetano? Puta, sa tingin niyo ba hindi siya sanay na makipagbardagulan? Eh yun doon nga magaling si Cayetano. Kaya nga pikon na pikon si Lacson, kaya nga siya tinatrabaho ni Lacson. Kasi nga sa na-expose na yung mga gagawuhan ni Ping Lacson. So bigla daw nagsalita na ang minority daw ang nakikipag-peace, ang minority daw ang gusto nang ipahinto yung mga investigasyon. Napakasinungaling. Samantalang, ang sinabi lang daw ni Loren Legarda is, ayusin naman natin. Parang sa tagal ko ng senador, ngayon lang ako nakita ng Senado ng ganito na tayo yung nagbabanatan, tayo yung nagtuturoan, tayo nag-iimbestigahan. Itigil na natin yan. Yung sinabi niya, itigil niya na yung pag-aaway-away dyan sa Senado. Hindi niya sinabing itigil yung investigasyon. Hindi niya sinabing itigil ni Lacson yung mga expose niya kay Cayetano kasi tang ina niyan, wala nga kayong mahanap doon sa cauldron doon sa Asian Games Kaya ngayon dito naman kayo sa sa Taguig. Si Alan Peter Cayetano, senador siya, buong Pilipinas ang constituency niya Kaya sabi ko, matindi talaga kasinungalingan matindi kasinungalingan talaga nitong Mana talaga sila sa kanilang pinagsisilbihan na si Bongbong Marcos. Puro sila mga propagandista at mga sinungaling. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So, sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. Ayon kay Lacson, nagsimula ang mga paglapit ni Cayetano nung nakaraang linggo nang isa-isahin daw nitong kausapin ang hindi bababa sa 5 majority senator. Mas tumindi pa raw ito nung Lunes at Napakasinungaling nito ni Ping. Sinungaling ka, Ping, ang kapal ng mukha mo. nang magpatulong umano ito sa isang senador. Nang talakayan naman ito sa caucus ng majority bloc noong Miyerkules, kinwestiyonan ni Lacson ang good faith ni Cayetano. Tila hindi na ito bago dahil may kahalintulad na rin daw ang pangyayaring ito. Si Cayetano raw kasi ang nakiusap kay Senator Erwin Tulfo na wag nang ituloy ang Blue Ribbon hearings sa flood control scam. Naniniwala ba kayo doon? Na wag ituloy ni Erwin Tulfo. Una sa lahat, si Erwin Tulfo ang ayaw magtuloy So si Erwin Tulfo sabi niya, move on na tayo sa flood control. Putang ina niyan. Tapos ngayon sinisisi, sa bibig mismo nang galing ni Erwin Tulfo wag na tayong mag-flood control, move on na tayo. Sinabi nga rin daw niya na itigil na yung investigasyon kay Martin Romualdez kasi iniimbestigahan naman na siya ng ombudsman. Sa bibig niya lahat ng gagaling, tas ngayon wala silang ebidensya. Sinasabi nila sa madla, sa media, naniniwala naman itong mga bobo media na ito. Sinasabi nila na si Cayetano daw gusto magpahinto ng flood control, ng flood control. Tinuloy nga nila 'Di ba? Nung nakuha nga nila yung majority, itinuloy nga nila yung hearing. 2 araw silang nag-hearing, tapos sabi mo pinapahinto. Paano pinapahinto? Sila nga yung may gusto. Nakakulong nga si Marcoleta ngayon dahil dyan sa flood control na yan. Nakakulong si Mike Defensor dahil sa flood control. Yung 18 Marines ngayon, putang ina, sinampahan ng kaso sa magkakaibang mga lugar. Pinapahirapan yung 18 Marines ngayon dahil tinuturo yung mga magnanakaw sa Pilipinas Tapos sasabihin niyo gustong ipahinto ni Alan Peter Cayetano yan. Hindi. Inan yan. Sinong gagong maniniwala niyan? Isa bibig ninyo galing na wag nang ituloy yan. Pero nang makaharap ang media, iba na ang sinabi ni Cayetano. Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, hinaharangan daw po na minority senators yung BRC hearing next week. Ilang sagot niya, do you believe them? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo pagkatapos ng flood control ni Alan Peter Cayetano, ni Ping Lacson, hindi na nasundan yung flood control. Yung sumunod na hearing nila, sinisiraan na lang yung 18 Marines. Naniniwala kayo doon? Sinong gagong maniniwala na ayaw ni Alan Peter Cayetano imbestigahan yung flood control? Tila ironic din daw para kay Lacson ang sinabi ni Cayetano na bumalik sa legislative work ang Senado dahil ang kampo naman daw nito ang nagsimula ng kudeta noong May 11 na siyang dahilan para maantala ang normal operations nila. Nakabalik lang daw sa regular work ang mga senador nang mahalal si Senator Win Gatchalian bilang Si Cayetano na naman may kasalanan. Walang kasalanan siya. Maraming salamat kay Mix Cheska
Kaya sinungaling talaga gobyerno to, buti na lang may banater. So, yan ang trabaho natin, ilalabas natin yan. Sasabihin nila si Cayetanong may kasalanan kung bakit hindi nakapagtrabaho. Gago kayo. Andiyan dyan NBI, naghabol ng mga senador. Namaril yung mga NBI dyan, tapos kasalanan ni Cayetano. So, si Cayetano may kasalanan nun? May control si Cayetano sa NBI, ganun? Kanya yan, anong klase yun? Paano nangyari yun? Na si Cayetano ang may kasalanan nung barilan dyan sa Senado? Si Cayetano may kasalanan na hinabol-habol si Senator Bato dyan? Papaano nila papaniwalaan yung tao na kasalanan ni Cayetano kaya hindi nakapagtrabaho ang Senado? Sila yung unang nag-walk out eh. Natatandaan ninyo, may caucus, nag-walk out silang lahat nung sinabi ni Marcoleta kay Rizon Tiberos na ang hirap makipag-usap tungkol sa batas sa walang alam sa batas. Sila yung unang nag-walk out eh. Nung nag-walk out sila, okay lang. Tapos nung dahil kinulong si Jinggoy, nag-boycott yung minority. Kasalanan na ng minority, 3 araw na hindi sila nag-attend ng mga caucus. Gago talaga, no? Kaya na ganito si Ping Lacson. Kaya kung sinong gagong boboto kay Lacson at kung sino pang mga kamag-anak nito ni Lacson sa politika, putyang ina. Wala kayong mga kwentang mga tao. At President Pro Tempore noong Hunyo, nakalaunay naging SP rin. Una nang inilantad ni Lacson ang umano'y ghost projects sa Taguig City na balwarte ni Cayetano. Mayroon siyang mga ghost project daw sa Taguig. Tanginan yan. Naghahanap kayo, nag-iimbestiga kayo ng bago. Eto, ang daming testigo sa pagnanakaw ni Martin Romualdez at ng mga congressman. May 18 Marines na dagdagan pa ng 4 yan. At marami pa daw yan. Utangin na ninyo. Doon may ebidensya na eh. Doon may mga picture, may picture si Kimbo sa bahay niya, tumanggap siya ng maleta doon. Bakit hindi yun ang kinakasuhan natin? Bakit kayo naghahanap sa Taguig? Nagsisimula kayo ng investigasyon sa Taguig. Kung meron nang mga investigasyon dito na meron ng mga ebidensya, magsasayang pa kayo ng oras dyan. Ang ayos-ayos ng Taguig, ang ganda-ganda ng Taguig. At kung sakali man na merong mga flood control issues dyan sa Taguig, di pabayaan mo ang mag-imbestiga yung ombudsman o kaya ang mag-imbestiga yung COA. So halatang-halata mo talaga si Ping Lacson, pikon siya, o si Ping Lacson talaga, bakla siya. Bakla in a sense na pagka siya, ginalaw mo dahil kampi niya ngayon ng gobyerno, gagamitin niyang lahat ng kanyang kapangyarihan para pabagsakin ka, hindi naman natatakot si Alan Peter Cayetano sa kanya. Kahit re-electionist si Alan Peter Cayetano, hindi naman natatakot si Alan Peter Cayetano sa kanya kasi abogado man yan. Abogado yung kanyang asawa. Gagamitin pa daw yung kapatid ni Alan Peter Cayetano. Natural. Mayor man yan. Baka mamaya yan, yung mga sinasabi ninyong corruption dyan, baka mamaya corruption ng kapatid niya yan. Ang constituency ni Alan Peter Cayetano, buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Hindi lang Taguig, di naman siya congressman lang ng Taguig. Hindi naman siya mayor ng Taguig. Senador siya taga-Taguig siya, pero senador siya ng buong Pilipinas. So, kung si Alan Peter Cayetano may corruption, hindi niya yan ilalagay sa Taguig. O, sinong gago ang taga-Taguig ako, ilalagay ko yung corruption ko sa Taguig? Di, bukod sa pinerwisyo ko na yung mga taga-Taguig na minamahal ko, pinerwisyo ko na sila dahil ghost project yung pinagawa ko doon. Putsang ina, madaling mahanap yan, madaling ma-connect yan sa akin dahil taga-Taguig ako eh. Kung gagawa ko ng kagaguhan, ilalagay ko sa ibang lugar. Ilalagay ko sa Ilocos, ganyan. Ilalagay ko sa Pampanga. Diba? Gagawa lang din ako ng katarantaduhan. Lolokohin ko na lang din ang Pilipinas. Buong Pilipinas ang hawak ko ha. Lolokohin ko na yung Mindanao. O maglalagay ako ng project dun sa Tawi-Tawi. Konti man lang ang nagpupunta ron. Diba? Ba't ako maglalagay ng proyekto sa lugar ko mismo tapos lolokohin ko yung mga tao sa lugar ko mismo? Lacson, nag-iisip ka? Nag-iisip ka, di ba? Ang constituency, ang mandato ng isang senador buong Pilipinas. Pwede man siya magpagawa ng basketball court sa dagat eh. Sa Cagayan de Oro eh. Di ba? Bakit? Sa Taguig ko pa gagawin. Napakatanga ko namang kurakot nun. Rox Yamasaki, di ba? Oh. Style yung, kaya nga, di ba si Risa Ontiveros? Oh. Di ba si Risa Ontiveros, hindi naman niya advokasya yung flood control. Pero bakit may mga flood control siya? Ang advocate man siya ng mga kababaihan, ng mga kabataan, di ba yun yung committee niya? Women and Children. Pucha, bakit? Ang mga proyekto niya, lahat, karamihan, o meron siyang mga proyekto, billion din. Sinabi ni Katon Ying yun, na mga flood control. Tapos yung iba, hindi pa nagsisimula. Yung iba, hindi pa natatapos. Ganun. Kung may plano kang mangulol, hindi mo yan dadalhin sa bahay mo. Di ba dadalhin mo yan sa ibang lugar para hindi masyadong maikonekta sa'yo? Kumbaga, ang connection yan sa'yo, papel lang.
Pero kung gagawa ako ng kagaguhan, ilalagay ko sa tagig, taga-tagig ako. Pwede ko namang ilagay sa iba. Kung ang purpose ko lang magnakaw, bakit ko nanakawan yung mga taga-tagig? Dinanakawan ko na lang yung ibang mga tao sa Pilipinas, tama? Mahina rin to si Ping eh. Oh, kaya yan, ito, tinan mo. Oh, linis-linisan si Ping. Oh, tinan natin to. Smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr., wala kang alam sa customs. Yun lang. O, kita mo, meron ka pala din issue na ganito. Yung anak daw niya, 20 mil lang ang kapital, tapos bilyon-bilyon na simento yung pinapasok sa Pilipinas. Saan galing yun? O, senador siya nung mga panahon na yun. Senador siya nung mga panahon na yun. Kung si Loren Legarda, pinakakasuhan natin dahil sa solar ni Leandro Leviste o dun sa di umanong smuggling nung anak niya, bakit hindi din natin dinadamay si Ping? Sabi nito ni Paildon. Si Paildon kasi naging customs chief yan nung panahon ni Duterte. Kaya pala galit na galit ito si Ping sa Duterte administration ngayon dahil nung panahon ni Duterte na-expose na yung anak niya smuggler di umano. Di umano. According dito sa taga-customs mismo. Namatay na lang itong issue na ito. Kung ako kay Alan Peter Cayetano, buhayin ko rin to eh. Ipatawag ko si Paildon para magkaalaman eh. Anak niyo po siya eh. Kapangalan niyo po siya. Ito pang ginawa ni Pampilo Lacson nung July. Okay, Junior. Nung 67 na barko ang pinarating ni Ping Lacson Jr. Bilyon po ang halaga niyan. Ang kanyang capitalization, 20,000. 20,000 tapos billion yung pinarating? Sana all. Pucha ina, sabi ko may 20 mil ako. Pwede pala maging billion yun. Yun lang. Wala akong tatay na senador. Yun lang. Wala akong kakampi sa gobyerno. Paano magiging billion tong 20 mil ko? O kita mo, linis-linisan ka. Kung makaturo ka sa ibang tao, kala mo, santo ka. Yung pala may mga ganito kayong issue. Ngayon, yung sinasabi ni Ping Lacson na may mga player, tanungin ko to sa'yo, Senator Ping Lacson. Player ka ba? 20,000 lang ang capitalization ng anak mo, Ibon Giorno. 67. Within while we are talking, dadalhin sa akin how many billion ang halaga ng inismuggle na ito by undervaluation. I just learned it today. That's 67 shiploads of cements ang pinasok ni Bongiorno. Madami daw player 20 mil lang yung pera nung anak niya, madami daw mga player. Ibig sabihin marami siyang mga kasosyo. Tangina, ako ba papayag ako na sososyo ko? Meron akong, halimbawa may 500 million ako, sososyo ko, yung taya mo 20 mil, ako 500 million. Hindi ako papayag nun, okay ka lang. Meron na ganito kalaki pera ko, tapos ang taya mo maliit, ako ang taya ko laki. Pag nalugi, 20 mil na malulugi sa'yo, sa akin 500 million, papayag ako. Ulul. Tiyangina. Ang assurance, sureball na yan, nasa gobyerno tayo eh. Sureball na yan, tatay ko, senador eh. Yun. Again, hindi to galing sa akin. Ang sa akin lang naman, kung magmalinis si Ping, sabi niya yung meron daw siyang pinamana ng magulang niya sa kanya, reputasyon, prinsipyo. Yun lang daw ang meron siya at yun lang din daw ipapamana niya. Ano to? During that 1 year. Ito ang kinakatakutan mo, sir. Kasi we are getting close to getting you, to exposing you. We now have evidence. That's why I encourage all of Ay, salamat sa pajikas ha. Okay, MMFF. you. Go to customs. Hindi to chismis. You can get the documents. You can see there. Magkano ba ang pinopropose niya? Okay, pang-apat. Last year by the record, na-stop natin. Sa Legazpi, pumunta uli si Bongiorno dyan. Nagbaba ulit ng isa namang barko. So we have 4 immediately na ebidensya mapakita sa inyo. Ang halaga nung gano'ng karami, October 10, pumunta doon, ang binaba niyang simento, isang barko is 4,250 metric tons. O nagkakahalaga ito ng 24 million pesos. So in just 4 lang, makita natin consistently, si Pampi Lacson Jr. wants to pay 50% lang nung freight cost niya. Nagbibigay sa atin ng peking dokumento to try to justify. Turo ka ng turo. Turo ka ng turo kay Alan Peter Cayetano, yung pala yung anak mo ganito rin. Ganon, boss. Masama yan. Masama yan. Wag ganon, sir. Magtrabaho na lang kasi kayo. Trabaho na lang kayo para sa mga Pilipino. Hindi yung puros kayo pagtatanggol kayo kay Bongbong.
may pera man na. May pera man na kayo. Saan nyo gagamitin pa yung kung binabayaran kayo ng administrasyon para ipagtanggol nyo sila, para saan? Una sa lahat, kakapanalo mo lang na senador. Unless yan yung ano ninyo, yan yung usapan ninyo. Napapanalunin kita, pero magiging aso kita. Unless yun ang usapan ninyo. Kasi nakakapagtaka kakapanalo lang niya. Meron pa siyang 6 na taon. Bakit? Sinira niya yung reputasyon na ganun. Maganda reputasyon ni Ping Lacson before Naniniwala ako na si Ping Lacson maayos man na tao. Actually, nung lumabas nga itong issue na ito, nung sa smuggling nung anak niya, dahil sa ganda ng reputasyon ni Ping Lacson nun, dahil dun sa PDAF, di siya tumatanggap ng mga PDAF, ng pork barrel, siya ay nag-expose ng pork barrel, talagang maayos yung reputasyon ni Ping Lacson noon Nagtataka ako talaga ngayon, bakit sinagad niya? Bakit parang ibinenta niya yung kaluluwa niya dito sa mga magnanakaw sa gobyerno? Bakit pinagtatanggol niya na ngayon yung magnanakaw sa gobyerno samantalang noon, ini-expose niya yung mga magnanakaw sa gobyerno? Naisip ko, pa-retire ka na, kumuha ka pa ng ganong kalaking pera. Kung nakakatanggap kayo ng bayad, kumuha ka pa ng ganong kalaking pera. I mean, hindi ka naman natatagal ng 150 years old. Ibig sabihin, yung meron ka naman na siguro ngayon, enough na para sa sarili mo, sa pamilya mo. Siguro yung mga anak mo, smuggler man daw yung anak mo, so sigurado marami na rin pera. I mean, saan nyo gagamitin yung ganyang kalaking pera na mga kikitain nyo pa mula dito sa pagtatakip sa mga ninyo? Sa mga principal ninyo. Yun yung hindi ko talaga maintindihan. Si Erwin Tulfo, naiintindihan ko pa kahit papano kasi ngayon pa lang siya naging senador Siguro nung naranasan niya na may pera pala talaga sa politika, ayun, naulol na siya. Naiintindihan ko. Kasi matagal ng pangarap ng mga Tulfo talaga yan Pero yung si Ping Lacson, tsaka si Tito Soto, hindi ko talaga maintindihan na kung kailan tumanda sila, kung kailan nakapag-build na sila ng reputation na parang nire-respeto na sila, doon pa sila naging nagwala. Doon pa sila nagpakaaso. Hindi mo talaga alam kung what's at stake kung what's in it for them para sirain nila yung kanilang mga pangalan ng ganito Itong October na ito, nagpadala pa siya ng abogado niya to try to justify na $8 lang. The prevailing market sa buong mundo is I love between 60 Lily Grace, to thank you dyan sa $20. San Jose. Pero sila gusto nilang babayaran ng $8 lang. Okay? Di ba? So, ayan. Yan ngayon, Ping, ang dapat mong sagutin. Paano lumobo ang mga milyones nyo? Ikaw, lumobo ng milyones. Si Erwin Tulfo, sabi niya, marami akong negosyo. Meron ako mga 7-Eleven, meron ako mga real estate. Ang hindi naintindihan ni Erwin Tulfo, para magkaroon ka ng 7-Eleven, kailangan mo pa rin ng pera, kapital. Para makabili ka ng mga real estate, kailangan mo ng pera, pambili ng mga real estate na yun. Para maging asset mo. Saan galing yun? Yun nga ang tanong. Saan galing yung mga pera na yan? Yung pinang-franchise mo ng 7-Eleven, saan galing yan? Yung pinambili mo ng mga malalaking lupain, saan galing yan? Reporter ka man lang. Reporter ka man lang. Nakita mo ba itong mga reporter na to ng TV5? Itong reporter na to. Sikat man na reporter to. Pero makita mo to, hindi naman to billionaire, hindi naman to million. Siguro at the most, baka wala nga 5 million to sa bangko Pero, nasa prime time yan. Sila Julius Babaw. Siguro si Julius Babaw, baka ang net worth ni Julius Babaw, baka wala pang 100 million Ang tagal na ni Julius Babaw sa prime time. Mas matagal si Julius Babaw kaysa sa'yo. Sabay kayo Si Jay Sonsa na nga lang, sabi nga ni Jay Sonsa prime time siya, tapos naging presidente pa siya ng news ng news team, pero hindi daw siya nagkaroon ng ganung kalaking pera. Saan galing yun, Erwin Tulfo? Yun ang tanong. Di ba? Pero ito, maganda rin tong balita na ito. Si Senator Bong Revilla nakalaya na. Di ba sinabi ko naman sa inyo? Sinabi ko naman sa inyo na itong ginawa nila kay Senator Bong Revilla, wala naman talaga silang ebidensya laban kay Bong Revilla Parang kay kay Jinggoy. Si Bong Revilla kasi napakadaling kumbinsihin ng mga Pilipino na may kasalanan si Bong Revilla. Bakit? Kasi nga nagkaroon na siya ng kaso before. Although acquitted siya, madali nang isipin ng tao, ay umulit na naman. Ay plunderer talaga yan, may plunder na yan noon. Pero ang hindi natin naiintindihan, na-acquit ito noon sa ikinaso sa kanya. Walang ebidensya. Yung ikinaso sa kanya, kaya nakalabas siya at naging senador pa. Hindi natatalo ito si Bong Revilla sa lahat ng mga eleksyon JB Bautista dyan sa Australia. Greet mo naman ang husband ko si Sam. Hey Sam, happy birthday to you. Pumunta ako dyan sa Sydney Bibilan nyo ako ng lilabo. Ay, bilan nyo na ako ngayon pa lang. Gusto ko yan. Magiging kabango ko na si Mayor Bastinian pagka naka-another 13 ako ng lilabo. Mabuhay kayo Happy birthday to you, Sam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sana huli mo na yan ngayong taon. Next year na ulit. Happy birthday.
Oh, so ito si Senator Bong Revilla, sabi ko nga sa inyo, nilaglag to sa eleksyon, hindi natatalo to eh. Nilaglag to sa eleksyon dahil doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong na mahiya naman kayo. Ginawa niyang sakripisyo itong si Bong Revilla para lang masabi na meron silang naipakulong na mga taga-gobyerno. Pero sinasabi ko rin naman sa inyo na ito si Bong Revilla, hindi to least guilty. Actually, wala ngang ebidensya laban sa kanya. Nabanggit lang yung pangalan niya diyan sa hearing sa Senado, pero nag-retract ng testimonya yung mga tao na yun. Yung mga tao na nagbanggit sa kanya nag-retract. O kaya ngayon, na-approve yung kanyang petition na makapag-bail. Kapag ikaw kasi nakapag-bail ka sa isang no-bail na kaso, ibig sabihin walang ebidensya laban sa'yo. So yung chances mo na ma-acquit ka sa kaso mo ay mataas. Ang problema, sira na naman siya sa mata ng taong bayan dahil pangalawang plunder niya na ito eh. Pero ang hindi natin napapansin, pwedeng maging pangalawang acquittal niya na ito. Anong nangyari kanila, Bong Revilla? Ginagamit sila ng gobyerno dahil nga pagdating sa corruption, madaling paniwalain yung tao dahil sa history nila. May kinalaman ba sila? Malamang sa malamang wala. Bakit? Nakalabas siya eh. Oh, irrelevant man si Bong Revilla, hindi man siya taga-gobyerno, wala naman siyang posisyon sa gobyerno. Pinakulong si Bong Revilla para ma-pressure yung politika sa Cavite. Oh, kasi inaagaw na nila sa mga rebelya yung politika sa Cavite. Yun yung unang-una. Pangalawa, para lang meron silang masabi na, ayan na. May mga naipakulong na. Pero dahil irrelevant si Bong Revilla, nandoon naman na si Marcoleta, nandoon naman na si Jinggoy, pwede na natin palabasin ito si Bong Revilla kasi ginamit man lang natin to si Bong Revilla eh. Salamat Michelle Mangarin ha. Ginamit man lang nila si Bong Revilla para lang may pakulong sila eh. Malakas ba yung kaso? Mahina, kaya nga na-approve yung bail niya eh. Di ba? Ito yung sinasabi natin na putang nakatarantaduhan nitong ginawang flood control nitong si Ping Lacson. Putya, walang tibay, walang tatag yung mga testimonya na nabuo dyan tsaka yung binuo niyang resolusyon. Walang tibay talaga yan. Kasi ang mga nakukulong, itong mga walang kinalaman. Walang man kinalaman to. Ang makukulong dapat yung most guilty. Hindi naman pwede na si Bong Revilla ang most guilty. Senador lang siya. Hindi naman siya nagre-release ng budget. Hindi naman siya taga DPWH. Hindi naman niya kamag-anak yung mga yan. Di ba? Ikinulong lang naman ito si Bong Revilla dahil dun sa kanyang mga allocables. Dahil yung mga proyekto doon sa probinsya na Quezon Ghost Project daw, yung mga proyekto na yun, malay ba niya? Basta ako, may proyekto akong ipinropose, DPWH ang namili, DPWH ang nag-finance, DPWH ang gumawa. Ang ginawa ko lang doon, nag-propose lang ako ng project. Anong magagawa ko doon? Hindi naman ako nag-finance noon. Ganun yun. So ngayon, nakawala si Bong Revilla. Ngayon, napakagandang senyalis na ito kasi nakafocus yung gobyerno ngayon sa mga kalaban sa Senado. So I hope lahat ng mga political prisoners ni Bongbong Marcos na walang mga kasalanan makalabas na. Sana sumunod na dyan si Pastor Apollo Kibuloy. Sana. Kasi mga political prisoners yung mga yan. Wala naman yan talagang kinalaman sa problema ng taong bayan, sa corruption at kung ano-ano man. Pero pinakulong yung mga yan dahil nga alam mo yun, may impluwensya, maingay. Sana makalabas na din yung mga yan. Yung iba pang mga nakakulong na mga political prisoners. The fact na ginrant ng Sandigan Bayan itong bail ni Bong Revilla, sana mag-grant na din yung bail ni Pastor Kibuloy, yung bail ni Mike Defensor, yung bail ni Marcoleta, yung bail ni Jinggoy para back to work na mga Pilipino. Balikan natin tong balitang ito. Pasok. Si dating Senador Bong Revilla matapos makapagpiyansa ng 1 milyong piso para po ito sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal. Ayon sa Ombudsman na nagsampa ng kaso, pag-aaral nila ang mga pwede nilang hakbang para maipakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Tama to sinabi. Kaso nga lang, kalaban ng media. Ang media, nasira na nila si Bong Revilla eh. Kahit ma-acquit na naman si Bong Revilla dito, iisipin ng tao, magnanakaw talaga yan kahit hindi naman napapatunayan. Yun ang masama. Kaya ang kasalanan din talaga ito ng media, hindi nila nilalabas yung totoong istorya eh. Ngayong gabi, nag-post si Revilla ng litrato kung saan kasama na niya ang kanyang pamilya. Yan po sabi dito, kaya ipinalabas na si Revilla kasi baka ipapalit na si APC. Kasi sinubukan lang naman yan eh, na ikulong ito si Revilla. Tapos pagkatapos ni Revilla, sinubukan ikulong si Jinggoy. Tinitingnan nila kung anong gagawin ng tao. Magwiwelga ba tao? Magwawala ba tao? Magpi-people power ba? Nung nakita nila na yung tao chill lang, kinulong nila si Marcoleta, chill lang. Yung Iglesia, chill lang. Kinulong nila si Jinggoy, chill lang yung mga taga San Juan. So nakita nila, pwede na nating ipakulong lahat ng mga kalaban natin kasi wala namang nangyayaring mga rally-rally malalaki.
So palabasin na natin to si Bong Revilla, ano man lang natin to, ginamit lang naman natin tong scapegoat. Tapos ikulong na natin lahat, si Legarda, si Cayetano, hindi na magrereklamo mga yan. Malapit na eleksyon inaantay na lang ng mga yan eleksyon, babuyin na natin yung ano ngayon, yung Bayang Pilipinas, ganun. Ganun ang ginagawa ng mga yan. Kaya, baka makulong yan si Legarda, makulong yan si Alan Peter Cayetano. Pag nangyari yan, wala. Bulok na bulok talaga tong gobyerno ni Bongbong pag nangyari yan. Ngayon lang nangyari yan sa history ng Senado. Tapos siyang makalabas ng New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Bukod sa 1 million pesos, nagbayad din ang dating senador ng 20 mil para sa mga legal fees. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na mapatunayang may matibay na ebidensya laban kay Revilla. Bigo yung prosekusyon na mapatunayan na may matibay na ebidensya laban kay Bong Revilla. So ibig sabihin, gago talaga tong ombudsman. Gago talaga tong ombudsman. Mantakin mo magfa-file ka ng kasong plunder, makukulong yung tao. Ilang buwan na ninakawan mo siya ng kanyang kalayaan, nasa Bill of Rights yan na walang tao ang dapat na alisan ng kanyang property, ng kalayaan, dapat wala. Kailangan ang isang tao ay dumaan sa due process. Putsang inang yan. Sabi ko sa inyo, kung may kasalanan to, tumakbo na to hindi siya yung mismong sumuko hindi ba? Si Jinggoy, siya rin yung sumuko Meron bang may kasalanan na sumusuko? Tingnan mo si Zaldico, may kasalanan, tumakas. Tingnan mo yung ibang mga may mga kasalanan, nagsipagtakasan. Ito, mga nagsisuko ito Kaya nga sana mabuksan ang isip ng taong bayan na ito, si Jinggoy, si Marcoleta, tsaka yan si kung sino pa yung mga ikinukulong nila. Lahat yan, walang kasalanan. Ang may kasalanan, nasa labas. Ang may kasalanan sa pagnanakaw sa Pilipinas, nasa Malacanang, anak nun nasa Malacanang, pinsan nun nasa Malacanang. Yung mga congressman na ngayon nandiyan dyan sa impeachment, yan yung mga totoong kawatan na dapat na ikinukulong. Yan nga si Franz Castro. Putsang ina, guilty na yan sa kasong pangingidap ng mga bata Hindi pa rin na ikukulong Tapos itong mga ito nakakulong, di ba? Guilty na yun hindi pa nakukulong. Etong mga ito nakukulong. Lugi naman. Ang kasong malversation through falsification of public documents ay sinampa ng Ombudsman laban kay Revilla noong Enero. Kaugnay ito sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon naman sa Ombudsman, nire-respeto nilang desisyon ng Sandigan Bayan. Pag-aaralan daw nila mga pwede nilang hakbang para maipakita na malaki. So ganito kababoy kasi magtrabaho si Boying Rimulya kahit walang ebidensya dahil kalaban namin sa Cavite ito o malakas ito sa Dasmariñas. Kasi humina na si John Vic Rimulya daw kasi tatakbo ulit siya na gobernador. Mahina na sila 50% daw talaga ng Cavite hawak ng mga Revilla Oo, tapos meron pang Barsaga, meron pang Tolentino. So napakahina talaga ng hawak na itong mga Rimulya dyan sa Cavite. Kaya inuunti-unti nila yung mga kalaban nila sa Cavite. Ayun ang problema dyan. Kaya ayan, kinana nila yan si Bong Revilla para siguro mapalambot ang mga Revilla sa Cavite. Ang hirap Magagaling yung mga abogado ni Revilla Hindi na rin siguro alam ng ombudsman kung paano nung Sandigan Bayan kung paano pa nila ipatatagalin doon si Bong Revilla. Kaya ayan, lumabas, walang ebidensya prosekusyon. Putya pabago-bago ng yung mga testigo laban kay Bong Revilla pabago-bago ng ng testimonya so wala na, di ba? Mirel Domingo, salamat sa inyo sa kana boss. Pwede pa autograph pag uwi ko sa Pilipinas. Autograph gusto mo? Mag-live-in pa tayong dalawa Pasalubungan kita Roberto Siopaw. Namimiss ko na yun yung Roberto Siopaw dyan sa may Bacolod. Gusto ko yan ha. Sige, bigyan mo ako ng siopaw. Ibibigay ko sa iyo ang buo kong pagkatao. Pasang ebidensya laban kay Revilla. Ayon sa kampo ni Revilla, sa simula pa lamang, pinagkatiwalan na ng dating senador ang kanyang tiwala. Ay, Iloilo pala sorry. Iloilo pala yung Roberto's. Favorite ko yun Sa judicial system. Ang desisyon daw ng korte ay patunay na hindi malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Nagpapasalamat at natutuwa raw si Revilla sa nangyari. Babawi muna raw si Revilla sa kanyang pamilya na hindi niya Imaginin mo, 6 months ninakawan mo ng kalayaan yung isang tao. Sabi nga nila, magpakawala ka na ng 10 taong kriminal kaysa magkulong ka ng inosente. 6 months, inagawa mo yung tao ng buhay niya. Walang kabayaran yan. Puta sa impyerno kayo mapupunta, mga walang hiya kayo. Kasama ng 6 na buwan. Ayon naman sa palasyo, nire-respeto ng administrasyon ang desisyon ng mga korte. Ang ina nito, bakit nakikialam na naman to si Impacta? Pukin ng ina mo ka, wala ka namang kinalaman sa issue ni Revilla. Putang ina, ba't nagsasalita ka? Halatang halata talaga na government initiated itong mga ginagawang pagpapakulong sa mga sa mga sangkot di umano sa corruption. Hayop talaga tong itong Impacta na ito. Ba't ka nagsasalita tungkol dyan? Hindi ka naman spokesperson ng Sandigan Bayan, spokesperson ng putang ina ka. Ano masasabi mo sa sa paglaya ni
Bong Revilla. O, ano masasabi ko dun? Eh, hindi naman ako korte. Gago rin eh. Sagot ang putang ina nito, epal. Lahat ng issue, sasakyan. Akala mo, ano eh. Akala mo, pokpok eh. Unang korte, nasa prosekusyon na raw kung ano ang kanilang magiging remedyo. Dapat lang daw na laging manaig ang batas. So, he Diba? So at least kahit pa paano, meron tayong small wins o small gains. Kasi alam naman natin itong mga tao na to, ano lang to eh, nagamit lang talaga ito eh. Nagamit lang talaga yung mga yan. Diyos ko po. O eto, pakinggan nga natin. Pakinggan na natin si Auntie Claire Castro, si Impactang Claire Castro dahil nagsalita na siya kanina. Oo, Palacio, bakit pinipersonal ni VP Sara ang galit sa Pangulo? Pinipersonal daw ni VP Sara ang galit niya sa Pangulo. Gago, putang ina ninyo. Hindi ba kayo pe-personal ni Inday? Kayo una na personal sa kanya? Bobo talaga tong Impacta. Mala impacta na to sa kabobohan, mala impacta pang ugali nito ni Impactang Claire Castro. Claire, ito gawin ko. Pumunta ako sa bahay ninyo, kunin ko yung tatay mo, ikulong ko ng walang abiso. Putang ina, matutuwa ka sa akin. Tapos kasuhan kita ng mga gawa-gawang kaso. Okay lang sa'yo yun? Hindi ka magagalit sa akin. Tarantado ka. Matapos ang lahat ng mga pinagagawa ng gobyerno na to sa pamilya Duterte, putang ina mo, gusto mo, bati-bati pa rin kayo, ganun. Ganun kayo kaulol. Putang ina talaga tong mga to. Ano naman masasabi nito? Wala, kasi daw, sinabi ni Inday Sara, wala man kaming away ni BBM. Wala man kaming away. Oo, ang problema ko lang, tanga siyang presidente, bobo siyang presidente, wala siyang kwentang presidente. Yun ang issue ko. Pero sa pagkatao niya, wala man ako pakialam. Oo, kung nag-addict siya mula 2022 pa atras, okay man lang sa akin yun. Kahit nga maglaslas siya ng pulso, wala kang pakialam. Pero yung ikaw ang presidente ng Pilipinas, tapos puta ganyan ang mga ginagawa mo, malaking issue sa akin yan. Bakit? Damay ako, Pilipino ko. Pilipino ko bilang Pilipino, dahil sa pagmamahal ko sa Pilipinas, hindi pa pwedeng ganyan yung leader natin. So yun ang issue niya. Yung mga incompetence ni Bongbong, katangahan ni Bongbong, utal-utal ni Bongbong, mga ginagawang kasinungalingan ni Bongbong, panluloko sa taong bayan, pagnanakaw sa administrasyon ni Bongbong, paglaki ng utang. Yun ang issue niya, hindi si Bongbong. Ano mo masama doon? Eh kung talagang gano'n naman talaga si Bongbong, mahinang tao man talaga. Ano masasabi ng away nitong dalawang to? Ginit ni Vice President Sara Duterte na wala silang personal na alitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema raw niya sa Pangulo ay ang pagiging weak leader nito. Welta naman dyan ng Palasyo, ang busy nga raw ay panay pa ang travel abroad pero wala siyang narinig sa Pangulo. Pati yung pamamasyal ni Inday Sara, gigil na gigil siya. Una sa lahat, Claire Castro, paulit-ulit, sasagutin ko to, paulit-ulit. Sasabihin natin to. Si Inday Sara pumupunta sa ibang bansa, hindi para maglamyerda katulad ni Bongbong. Hindi para tumulo ang sipon niya sa mga speech, hindi ganon. Hindi nagpupunta si Inday Sara sa ibang bansa para magdroga. Kaya may mga kasamahan silang namamatay dahil sa overdose ng drugs. Tandaan nyo yan Hindi sila nagpupunta sa ibang bansa para dyan. Kaya nagpupunta si Inday Sara sa ibang bansa, ginagamit niya na yung opportunity na pupunta siya sa kanyang tatay. Pinakulong niyo yung tatay niya sa abroad eh. Kaya ngayon yung sinasabi ko, sana hindi niyo dinala si Pangulong Duterte sa ICC, di sana hindi umaalis si Inday Sara. Kung sana hindi niyo pinakulong sa ICC si Pangulo, dito niyo lang sana siya sa Bilibid pinakulong, di sana hindi umaalis yung magkakapatid na yan, di sana doon sila sa Bilibid pumupunta. Pinatapon niyo yung tatay sa ibang bansa. Anong gusto niyo? Hindi nila bisitahin yung tatay nila sa ibang bansa? Gago ka ba? Bawal man ang video call. Kaya ngayon, nagpapalit-palitan sila kung ilan silang magkakapatid, kasama yung mga kamag-anak, palit-palitan sila para araw-araw si Pangulong Duterte may dalaw. Pinadala nyo sa ibang bansa at nagagalit kayo, nagpupunta sila sa ibang bansa. Tanga lang. Putang ina, impacto ang utak mo talaga, bobo ka talaga. Kung ikaw nga, yung tatay mo yung tatay at saka nanay mo, hindi man sila nakatira sa'yo, hindi ba nagpupunta ka sa mga magulang mo para kamustahin sila? So anong problema mo na nagpupunta si Inday Sara dyan? In the process, habang nagpupunta siya dyan, tinitake niya na yung opportunity. Alis din naman ako eh. So makikipag-meet na ako sa mga Pilipino. Ano bang insecurities mo? Impacta. Ang insecurities mo dahil ba si Inday Sara tinatangkilik sa ibang bansa? Ikaw minumura ka? Gago ka? Dapat naman kamura-mura ka naman. Dapat nga hindi ka lang minumura. Dapat sinusundot ka sa mata eh. Dahil sobrang kasinungalingan mo eh. Pero wag niyong gagawin. Wag niyong gagawin yun. Mura-mura lang. Oo, di ba? Walang hiya ka. Si Inday Sara, pumupunta dyan, wala man siyang pera ng gobyernong ginagamit. Tapos, kung hindi ka pa naman bobo, nag-a-apply siya sa inyo. Ang boss ni Inday, si Bongbong eh.
mag-a-apply siya ng kanyang travel clearance. Ina-approve nyo naman. Putang ina nyo. Kung ayaw nyo palang umalis si Inday, wag nyo i-approve yung travel clearance niya kung di ba kayo gago. Ina-approve nyo yung travel clearance sa nagre-reklamo kayo. Putang ina, alam nyo ba yun? Hindi naman si Inday aalis ako bukas. Hindi naman siya ganun eh. Bago umalis si Inday, ahead of time, nagpapaalam na siya sa Malacanang. Naaalis ako, bibisita ako sa tatay ko, schedule ko na, ina-approve na nyo ng Malacanang. Ina-approve ng Malacanang, tapos kine-question nyo yung pag-alis ni Inday Sara. Ganyan kakabobo, Claire Castro. Ang inan to, tanga talaga eh. Ito ang Frontline Report. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya. Walang problema si Inday kay Bongbong bilang tao. May problema si Inday kay Bongbong bilang demonyo. Hindi man tao yan, demonyo man yan. Oo, satanas man yan. Nung sabi ko nga sa inyo itong mga to, mas masahol pa ito sa unggoy. Itong mga taga-gobyerno. Mas masahol pa sila sa unggoy. Bakit? Kaya tinawag tayong unggoy, galit na galit sila eh. O bakit talagang hindi dahil mukhang unggoy sila, kasi ugaling unggoy sila. Ang unggoy kasi, kahit damitan mo ng kahit ano yan, ang unggoy, pag pinakitaan mo ng saging, putang ina, nababaliw yan. Oo, nababaliw yan. At saka unggoy ang pinakamagaling na magnanakaw. Kaya nga sa Thailand, mag-ingat kami, hawak ang cellphone, nanakawin ng unggoy yan sa Thailand eh. Daming unggoy dun eh. Oo, ngayon, yan ang unggoy. Kahit damitan mo yan, pag-aralin mo yan, wala matututunan ng unggoy, isa lang ang gusto niyan, saging. Ganyan din yung mga natin, ganyan din yung mga politiko natin. Oo, ang saging sa kanila pera. Para silang mga unggoy na pag nakakita ng pera, putang ina, nababaliw sila. Yung pera na yung para sa taong bayan, pag nahawakan nila, iniisip nila kung paano mapupunta sa bulsa nila yung pera na yun na hindi sila mahuhuli. Ganyan ang mga hayop, ganyan ang mga unggoy. Ang trabaho nila, kumain lang. O pag nakita ng ng unggoy ang saging, putya, nababaliw na yan. By all means, kukunin niya yung saging na yan kahit kakakain lang niya. Ganyan yan. Kaya nga pasok na pasok talaga yung unggoy sa kanila eh. O yung buhaya nga, hindi naman pasok ang buhaya sa kanila, ang pasok sa kanila yung unggoy. Kasi yung unggoy, pwede mo silang damitan ng kahit na ano. Pero isa lang ang kahinaan yan. Pwede mo silang turuan, di ba? Yung mga unggoy, natuturuan mo mag-circus, kung ano-ano. Pero matuturuan mo lang yan, mapapasunod mo lang yan, pagka merong saging. Oo, ganyan ang mga nasa kapangyarihan ngayon. Para silang mga unggoy na nakadamit ng barong, na mga naka-Amerikana na pag nakakita ng saging, putang ina, baliw na baliw kahit busog. Ganyan yung mga yan. So si Inday walang issue kay Bongbong bilang isang tao. Ang issue niya kay Bongbong bilang isang unggoy at demonyo. Ganun yun. Presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Weak leader, country is in chaos. Do I have an issue with Bongbong? I don't have an issue with Bongbong personally, but I have an issue with Bongbong sa kanyang leadership. He's weak, we are in chaos, kahirapan, taas ng krimen, utang, pababa tayo ng pababa, ang dolyar lubog na. Nakakatawa na tayo sa ibang bansa dahil sa mga kabululan niya. Manloloko sa masyado. Yun ang issue ko. Yan ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung hindi ba niya inisip na kausapin si Pangulong Bongbong Marcos. Wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. Inday Sara ha. Pinapalagay mo loob ni Bongbong ha. Wag mo nang paasahin si Bongbong. Alam naman natin pag naging presidente ka, una mo ipapakulong si Bongbong. Ang punto ng bise, saan niya ay pagiging mahinang leader ng Pangulo ay ang Cooking alaan. Marami sa cooking alaan ha. Pangkape, araw-araw ko nanonood ng video mo from Ann79, ang solid DDS ng Yellowknife Canada. Mabuhay kayo dyan, mga dilawan pala yung mga kutsilyo nyo dyan ha. God bless you. Cooking ina mo. Ay mali. Cooking alaan. Salamat. kanya-kanya umano ng gobyerno at kawalan daw ng respeto sa isa't isa. Buwelta naman dyan ang palasyo. Patunay lang ang pahayag ni VP Sara na hindi siya trinato ng masama ng Pangulo. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulo Marcos Jr. Wala kami maridinig talaga kay Pangulo. Wala rin naman siyang ginagawa eh. Si Inday daw panayang alis lang at pagbabiyahe sa ibang bansa. Katulad ng sinasabi natin, hindi naman nagbabiyahe si Inday. Antikliputanggad, ang kinis mo dyan ah. Bakit sa vlog mo ang kinis-kinis mo, Antikler, pero sa totoong buhay mukha kang impacta? Mukha kang impactang pangit. Kaya tinawag yan sa Canada na pangit eh. Putangin na mo pangit. Kasi pangit talaga siya sa personal eh. Hindi niya matanggap yun. Oo siya, may jawline si ate nga. Iba ang filter ate ha. Ang lakas.
Ay ina, malandi yan. Pero alis ng alis si Inday kasi nga nandoon yung tatay niya sa abroad. Pag yung tatay mo pinakulong namin sa abroad, pupuntahan mo rin yan. Pangalawa, hindi siya humihingi ng pera sa gobyerno. Pangatlo, ang trabaho ni Inday Sara maging Vice President. Ano ba trabaho ng Vice President? Para sa kaalaman ninyo. Trabaho ng Vice President, antayin mamatay yung presidente. Kailangan anytime ready siya na maging presidente. Kapag namatay ang presidente, na-overdose, ganyan. Ayan, kailangan ready siya. Okay, Rhea Kurhita. Salamat sa iyo dyan sa Japan, ha. Wala man siyang ibang umalis na siya sa Department of Education. Hindi naman siya cabinet secretary. Wala naman siyang posisyon sa gabinete ni Bongbong. Yun man lang ang trabaho ng Vice President. Anong pinuputok ng butchi mo? Tsaka huwag ka magalit kay Inday Sara kung wala siyang ginagawa kasi hindi man siya presidente ng Pilipinas. Ang mahirap, yung presidente ng Pilipinas, walang ginagawa. Yun ang dapat natutukan mo. Yung mga racket ni Bongbong, ganyan. Yung mga pangako ni Bongbong na hindi natutupad, yun ang tutukan mo, Claire Castro. Tsaka yung kasamaan ng ugali mo, ganyan. Yun ang tutukan mo. Huwag mo tutukan yung pag-alis-alis ni Inday. Insecure ka lang dahil si Inday niyayakap ng mga tao, ikaw minumura. Utang ina mo ka. Pero bakit pinersonal na Vice Presidente yung galit niya? Bakit pinersonal yung galit? Gago. Ipinalibing ng tatay ko yung tatay mo. Sa libingan ng mga bayani. Buti nga hindi nilibing sa libingan ng mga magnanakaw at mga tanga eh. Tapos, yung tatay ko pinadala nyo sa ICC. Paano hindi pa personalin? Tao ka pa ba, Claire? Ikaw ka, pinipersonal mo si Inday Sara, di ka naman niya kano-ano, wala naman siyang ginawa sa'yo, pero pinipersonal mo siya eh. Si Inday pa kaya na ginawa ng administrasyon na to ng mga kahayupan, hindi niya pe-personalin si Bongbong Marcos? Gago ka ba? Tanginan to, inutil. Utak taho talaga eh. Ako mausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez. Sinagot din ng palasyo ang banat ng bise na weak umano ang Pangulo. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno. Wala talaga, Claire. Alam mo, pinamumunuan ni Bongbong, kayo lang naman na mga sumusweldo sa kanya eh. Kaya masayang-masaya kayo kay Bongbong kasi busog-lusog kayo. Pero naman anak ni Rapi Tulfo ang taba na. Mataba na yun noon, pero mas dumoble pa yung taba ngayon. Masaya kayo, ang ekonomiya nyo malago dahil kay Bongbong. Kaya ngayon, ganyan ginagawa nyo. Pero yung buong Pilipinas, hindi ka naman mumurahin, Claire Castro, kung maayos ang Pilipinas. Sa tingin mo ba kung maayos ang Pilipinas pag mumurahin ka sa ibang bansa? Sama pa more. Hindi ka naman kasi dapat talaga kasama sa mga biyahe, punyeta ka pa, sama-sama ka pa. Punta kayo sa Hong Kong, Claire. Maglakad ka sa Hong Kong. Maswerte ka kung hindi ka sabunutan doon. Ang bulok ang tingin ng tao sa inyo. Para kayong mga tae na naglalakad. Ganun ang tingin ng tao sa inyo, mga nakakadiri kayo. Oo. Kaya, putsang ina, kayo lang ang masaya, kayo lang ang busog, kayo lang ang makikinis, kayo lang ang matataba. Kasi nga, putsang ina, pinagtatanggol niyo si Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, kung kami banateros, pagtatanggol namin si Bongbong, baka mayaman na kami. Pero wag na, tanginang yan. Ipagkanuno ko sa ilang taon lang na pera, yung yung buhay ko, pati pamilya ko damay, katulad nito ni Claire Castro. Putya, kung ako, sabi ko nga sa inyo, kung anak ako ni Claire, putya, baka isa-swap ko siya sa kambing eh. Swap sa kambing. Puta, ikaw na lang kambing, ikaw na lang nanay ko kaysa dito, abnormal to eh. Kung ako, kamag-anak ko to, magulang ako nito, puta, kakahiya ko talaga ito eh. Iisipin ko talaga, saan ko ba pinaglihi itong gagon to? Bakit naging ganito kasama ugali nito? At ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Putang ina mo, yung mga Pilipinong inaabuso ni Bongbong, sino pa? Sagutin nyo, sino daw bang gumagawa ng kaguluhan? Di siyempre kayo. Ninanakawan nyo yung tao eh. Inuubos yung pera ng tao eh. Putang ina, inaabuso nyo yung karapatang pantao eh. Gago pala kayo eh. Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon. Ang gusto makuha yung posisyon? In the first place, si Inday Sara sana presidente. Kaya lang, wala siyang pakialam sa pagiging presidente. Yun nga ang nakakatawa, yung mga tao na ayaw sa presidente, yun yung gusto ng tao na maging presidente sila. Yung mga tao namang gusto maging presidente, puta lahat walang silbi. Kupal. Ayon
sa Malacanang, hindi raw dapat magbulag-bulagan ng bise sa mga nagawa ng Pangulo. O yun na, kahit nga mulagat na ako, wala akong makita eh. Hindi ba for some time, naghahanap ako ng mga gandang nagawa ni Bongbong. Pucha, wala akong makita. Di ba nung nakaraan, sabi ko, sige na, good vibes tayo, hanap tayo magandang ginawa ni Bongbong, magbalita tayo maganda. Wala akong naibalita. Tainang yan. Ano magandang ginawa ni Bongbong? Wala mang ginawang maganda, ulul na yan. Kahit yung mga anak niyan, ang papangit eh. Lahi na nga lang yan, ang papangit na eh. Walang ginawang mabuti yan. Walang magandang naiambag yan sa mundo natin. Sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Wala. Puros kapangitan ng ano yan, ang inambag niyan sa buong mundo. Kahit nga raw si Naga City Mayor Leni Robredo na naging katunggali ni PBBM ay kinikilala ang mga programa ng administrasyon. Puta, pag tinanong mo siya, ano yung programa na yun? Wala siyang alam. Sabi nga niya, maraming nagawa sa presidente, hindi lang halata. Hukinginan yan. Meron bang maraming nagawa na hindi halata? Gago. Parehas tanga eh. Sabi ko nga sa inyo, pag ang tanga nag-usap, putang ina, tingin nila sa sarili nila matatalino. Eh syempre, nuknukan man ng bobo yan si Claire Castro, ay si Leni Robredo, di nga niya alam na yung 4 na anak niyang babae, mga babae. Take 2 sa bar yan eh, take 2 eh. Bobols yan eh. Sabi nga niya, magnanakaw si Bongbong dati, ngayon bati na sila. So ba naman, bigyan kang 500 million eh. Bukod sa mga bagong banat ni VP Sara, nauna na niyang binatikos ang Pangulo na hindi raw tumupad doon sa kanilang kasunduan. Dalawa lang ang humingi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Ayun ito, ano yun eh, kasi issue talaga yun. Hindi man tatakbo si Inday Sara eh. Di ba kinukwento ko na to sa inyo? Ayaw niya tumakbong presidente. Nag-file na nga siya ng COC for mayor. Nag-file siya. Kaya galit na galit si Pangulo sa kanya. Ano ba naman yung anak ko? Number 1 siya sa survey ng presidente tapos tatakbuhan mo mayor. Ang masaklap niyan, nung nagbago siya ng isip, tumakbo siya vice president. Ang daming gumuho talaga na mundo nung tumakbo siyang vice president. Pero sabi ng taong bayan, bayaan mo na. Okay na siguro si Bongbong babawi naman siya. Babawi naman siguro si Bongbong. Yung pala babawi si Bongbong sa pera. Yung mga sinikwester ng gobyerno, babawiin pala nila. Bel Aguilar, salamat sa iyo dyan sa Amerika. Watching from Seattle, Washington. Oh, hindi ba? Yung pala babawiin. Hindi pala babawi na palilinisin yung pangalan. Yung pala babawiin lahat ng perang kinuha sa kanila. Maliliit pa yung mga anak ko, ayaw ko magpresidente muna. Sabi nga niya, yun din ang sinabi niyang purpose bakit ayaw niya maging presidente. Hindi, maliliit yung mga anak ko, gusto lang muna dito sa Davao. Kasi yung anak niya nagpapagamot pa, kasi yung bunso niya, nagte-therapy yun sa Singapore. Nagpapagamot pa, gusto ko, katabi ko sila gabi-gabi, kasi hands-on ako na nanay. Kahit mayor ako, mauwihan ko sila araw-araw. So pinangako sa kanya yun, sige, huwag ka mag-alala, umuwi ka rin araw-araw. Umuwi ka rin araw-araw, gamitin mo yung chopper. Nangako sa kanya yung gobyerno ni Bongbong, o si Bongbong nangako sa kanya eh. Ngayon nagagalit sila. Magkano gagastusin ng gobyerno? Kung gagawin niya yun, gago pala kayo eh. Ba't nyo pinangako? Di sana noon pa inisip nyo na yun. So ibig sabihin, manloloko talaga kayo na lahat ipapangako nyo para makuha nyo yung gusto nyo. Pag nakuha nyo yung gusto nyo, wala na, tabla-tabla na. O hindi ba? O katulad yan, pinangakuan tayo, kayo. O tapos nung nanalo na, tinupad yung pangako, hindi. Si Inday Sara, yun nga lang yung pangako. Gusto ko lang umuwi ng Davao. Kasi ayaw kong dalhin yung mga anak ko rito kasi nga mahirap nandoon sila nag-aaral lahat sa Davao. So gusto ko, ako sana na lang yung uuwi sa Davao kung pwede lang. O sige, palagay ko ang nag-offer niyan, Malacanang, hindi magiging presidente tayo sigurado. Pagka tinulungan mo kaming manalo, sa'yo yung chopper. Pinangakuan siya tapos biglang sasabihin na, nagtampo porket hindi tunupad yung pangako. Gago, sino ba naman hindi magtatampo? Pinangakuan ka tapos di tunupad. Ikaw, pangakuan ka ng boyfriend mo na ikaw lang ang mamahalin niya, tapos pagdating ng panahon malalaman mo ang dami pala niyang iniiyot. Hindi ka lang magtatampo. Puta, isusumpa mo siya kung marunong ka mangkulam, kukulamin mo siya tama? Gago pala kayo Ayon naman sa palasyo, may kaugnayan ang hiling ng bise sa araw-araw na paggamit ng presidential chopper pa uwing Davao City. Sakaling tinupad yan, ay taong bayan na raw ang magko-compute kung magkano ang gagastusin ng Ayun na nga yun. Yun nga ang problema doon. Hindi naman hiningi ni Inday yun, pinangako nyo yun. Kasi nga ayaw ni Inday tumakbong vice president nyo, kasi gusto niya sa Davao lang, kasi nga yung pamilya niya gusto niya mauwian. Kayo man nagsabi na umuwi ka araw-araw, gamitin mo yung chopper. Hindi naman hiniling ni Inday yun Gusto ang hiniling ni Inday, makauwi siya araw-araw. Kayo ang nagsabi na yung chopper ang gamitin. Tapos bigla ngayon, kayo na bahala mag-compute kung magkano gagastusin. Gago, ganun din naman
kung magkano ginagastos ng gobyerno para nakawin nyo lang. Kung magkano ginagastos ng mga Pilipino para lang sa mga party ninyo, masasarap na pagkain nyo sa Malacanang, wala naman kayong mga silbi. Taka na to mga to. Mga loko-loko. Nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Nagbabalita Sino bang may ayaw nun? Di ba, Jade Hernan, dyan sa Australia? Magandang hapon po, Dada. Maging makulay nawa ang iyong araw. Sana nga. Di ba? Kaya gigil na gigil. Gigil na gigil na naman ang impacta sa Malacanang dahil sa dahil sa mga ngayon, sa mga sinasabi ni Inday Sara. Tuloy-tuloy mo lang yan, Inday. Baka in the process ng mga pagsasalita mo, pumutok ang utak ni Claire. Ang ugat sa utak. Ugat lang meron niya, wala utak. Pumutok ang ugat niya sa ulo. Ugat lang ang laman ng utak niyan. Ang ng ulo niya, walang utak. Yung utak niya kakapiranggot, puros litid. Diba? At sana ay napasaya kayo ni Boss Dada. Sana naging masaya ang inyong mga araw. Mabuhay kayo. Thank you very much ha. Thank you very much mga bossing. Thank you very much sa inyong pagpatnubay sa ating channel. Mabuhay kayo at huwag kayo magsasawa na ang ekonomiya ng ating channel ay lalo natin palaguin. Pakapalad ng mga nakapanood ngayon dahil yung mga hindi nakapanood, iano nyo na lang ha. Panoorin nyo na lang po sa pag-upload natin ng video na to. Okay? Happy weekend. May Vox Populi mamaya. Panoorin ninyo. 6:00 yan ha. Ingat mga banatero sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ingat kayo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa